Sa maliit na baryo ng Salay, may isang matandang lalaking halos araw-araw ay nakaupo sa gilid ng lumang kalsadang bato. Kilala siya ng mga tao bilang si Mang Isko, isang tahimik, payat, at bulag na matanda na nabubuhay mag-isa sa isang sirang kubo malapit sa bukirin. Noong kabataan niya, masipag siyang magsasaka. Kilala siya noon bilang lalaking hindi marunong sumuko sa hirap ng buhay. Ngunit isang trahedya ang bumago sa lahat. 20 taon na ang nakalipas nang masunog ang kanilang palayan dahil sa matinding tag-init. Habang pilit niyang inililigtas ang ani, isang malaking pagsabog mula sa lumang makinang pang-ani ang tumama sa kanyang mukha. Mula noon, tuluyan nang nawala ang kanyang paningin. Kasabay ng pagkawala ng kanyang mga mata ay ang pagkawala rin ng kanyang pamilya. Ang asawa niyang si Aling Rosa ay namatay sa sakit makalipas lamang ang 2 taon. Ang nag-iisa nilang anak na si Lito naman ay umalis patungong Maynila at hindi na muling nagpakita. Sa pagdaan ng panahon, unti-unting nakalimutan si Mang Isko ng mga taong minsang tumulong sa kanya. Ngayon sa edad na 75, nabubuhay na lamang siya sa limos at kaunting tulong ng ilang maaawain sa baryo. Araw-araw, bago sumikat ang araw, kinakapan niya ang kanyang lumang tungkod habang mabagal na naglalakad papunta sa gilid ng kalsada. Doon siya nakauupo hanggang dapit hapon. Minsan may nagbibigay ng tinapay, minsan barya, madalas wala. Ngunit hindi kailanman narinig ng mga tao na nagreklamo siya. "Salamat po, pagpalain kayo," lagi niyang sinasabi kahit maliit na halaga lamang ang ibinibigay sa kanya. Sa baryong iyon, may lumang kwento na matagal nang ipinapasa ng matatanda sa mga bata. Ayon sa alamat, may mga nilalang daw na naninirahan sa lumang balete sa dulo ng bukirin. Maliit silang parang tao ngunit may mahahabang tainga at matang kumikislap sa dilim. Mga duwende, may mababait, may mapanakit. At ayon sa matatanda, lumalapit lamang daw ang mga ito sa mga taong may busilak na puso. Ngunit sa modernong panahon, wala nang naniniwala rito. Ginagawa na lamang iyong panakot sa mga batang pasaway. Isang gabi, matapos ang malakas na ulan, mabagal na naglalakad pa uwi si Mang Isko habang tanga ng kanyang tungkod. Madulas ang daan at malamig ang hangin. Wala siyang payong. Basang-basa ang kanyang lumang damit. Nang makarating siya sa may balete, biglang umihip ang malamig na hangin. Tumigil siya. May narinig siyang mahinang yabag. Mabagal. Maliit. Akala niya noong una ay aso lamang. Ngunit kakaiba ang tunog. Parang may maliliit na paang naglalakad sa tuyong dahon. May tao ba riyan?" Mahina niyang tanong. Walang sumagot. Ngunit lalo lamang lumapit ang mga yabag. Kumabog ang dibdib ng matanda. Napahigpit siya sa hawak ng kanyang tungkod. "Kung sino ka man, wala akong pera," nanginginig niyang sabi. Muling umihip ang hangin. Pagkatapos ay may maliit na tinig na nagsalita. "Hindi namin kailangan ng pera mo." Nanlamig ang buong katawan ni Mang Isko. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang boses. Maliit yun, paos, ngunit malinaw. Sino ka?" Takot niyang tanong. Tahimik muna ang paligid. Pagkatapos ay muli niyang narinig ang tinig. "Matagal ka na naming pinagmamasdan." Nanginginig na napaatras si Mang Isko ngunit nadapa siya sa maputik na lupa. Bigla niyang naramdaman na may maliit na kamay na humawak sa kanyang braso. Malamig. Magaan. Ngunit hindi nakakatakot. "Dahan-dahan," sabi ng tinig. Hindi makahinga ng maayos si Mang Isko. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon,
Nakaramdam siya ng kakaibang presensya, isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Bakit? Bakit ako? Bulong niya. Saglit na natahimik ang paligid, pagkatapos ay marahan na nagsalita ang nilalang. Dahil kahit kailan, hindi naging masama ang puso mo. Napaluha si Mang Isko. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit sa mga sandaling iyon, tila may kakaibang init na yumakap sa kanyang malamig na katawan. Mula sa kanyang pagkakaupo sa lupa, unti-unti niyang naramdaman ang banayad na paghipo ng maliit na kamay sa kanyang noo. At sa unang pagkakataon, matapos ang napakahabang panahon, may munting liwanag siyang nasilayan sa gitna ng kanyang kadiliman. Isang mahinang gintong liwanag. At kasabay noon ay ang mahinang bulong ng mahiwagang nilalang. Hindi pa tapos ang iyong buhay, Mang Isko. Malakas ang tibok ng dibdib ni Mang Isko habang nakaupo sa malamig na lupa sa ilalim ng matandang balete. Hindi niya maunawaan ang kakaibang init na bumabalot sa kanyang katawan. Bulag siya sa loob ng 20 taon. Ngunit ilang sandali ang nakalipas, nakakita siya ng liwanag. Munting gintong liwanag. Bagaman mabilis iyong nawala, sapat iyon upang manginig ang kanyang buong pagkatao. Hindi maaari. Mahina niyang bulong habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Tahimik ang paligid. Naririnig lamang niya ang pag-aspas ng dahon at mahinang patak ng ulan mula sa mga sanga ng puno. Pagkatapos ay muli niyang narinig ang maliit na tinig. Natatakot ka ba sa amin? Napalingon si Mang Isko kahit wala siyang nakikita. Hindi ko alam. Tapat niyang sagot. May mahinang tawanan siyang narinig. Hindi iyon katulad ng karaniwang tawa ng tao. Maliit, mabilis. At tila maraming magkakasabay na bumubulong sa dilim. Matagal nang walang taong nakakarinig sa amin, sabi ng isa pang tinig. Lahat sila ay sakim, dagdag ng isa. Ngunit ikaw, iba ka. Unti-unting kinapa ni Mang Isko ang lupa gamit ang kanyang mga kamay. Mga duwende ba kayo? Tanong niya. Saglit na natahimik ang paligid. Pagkatapos ay may marahang sumagot. Oo. Napahigpit ang hawak ni Mang Isko sa kanyang tungkod. Lumaki siyang nakakarinig ng mga kwento tungkol sa mga duwende. Ayon sa matatanda, dapat daw iwasan ang mga ito dahil kaya nilang magdala ng sakit, sumpa at kamalasan. Ngunit ang mga tinig na naririnig niya ngayon ay walang galit. Walang poot. Sa halip, tila may lungkot siyang nararamdaman mula sa mga ito. Bakit? Bakit ninyo ako nilapitan? Tanong niya. Maya-maya'y may maliit na yabag na lumapit sa kanya. Pagkatapos ay naramdaman niya ang munting kamay na humawak muli sa kanyang palad. Dahil nakikita namin ang puso ng tao, sabi ng nilalang. Maraming tao rito sa baryo ang may mata, ngunit bulag ang kalooban. Ngunit ikaw, kahit nawala ng paningin, hindi naging masama. Napayuko si Mang Isko. Sa mahabang panahon, ngayon lamang siya muling nakarinig ng mabuting salita tungkol sa kanyang sarili. Karamihan sa tao sa baryo ay naaawa lamang sa kanya. Ang iba na may itinuturing siyang pabigat. May ilan pang naniniwalang isinumpa raw siya ng langit kaya siya nabulag. Ngunit hindi kailanman nagtanim ng galit si Mang Isko. Kahit mahirap ang buhay mo, patuloy ng nilalang, lagi ka pa ring marunong magpasalamat. Napaluha ang matanda. Wala naman akong ibang magagawa, mahina niyang sagot. Mayroon, napakunot noo si Mang Isko. Ano iyon? Ang maging mabuting tao kahit masama ang naging kapalaran mo. Natahimik siya. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon,
Tila may kung anong unti-unting bumubuhay sa kanyang pagod na puso. Maya-maya'y muli niyang naramdaman ang malamig na hangin. Ngunit kasabay nito ay kakaibang bango ng damo at bulaklak. Makinig ka ng mabuti, Mang Isko, sabi ng nilalang. May panganib na paparating sa baryong ito. Napataas ang ulo ng matanda. Anong ibig mong sabihin? May taong naghahanap sa puno ng baleteng ito. Kapag nakita nila ang lihim sa ilalim nito, mawawasak ang aming tahanan. Lihim? Tanong ni Mang Isko. Hindi agad sumagot ang nilalang. Pagkatapos ay dahan-dahan nitong sinabi, may kayamanang nakabaon sa ilalim ng puno. Nanlaki ang mata ng matanda kahit wala siyang nakikita. Kayamanan. Iyon ang salitang kayang magpabago sa tao. Kayang gawing mabuti ang masama. At kayang gawing halimaw ang ordinaryong tao. Paano ninyo nalaman na may darating? Tanong niya. Naamoy namin ang kasakiman. Biglang lumakas ang hangin. Nanginig ang mga dahon ng balete. At kapag nagsimula silang maghukay, pagpapatuloy ng nilalang, mamamatay kami. Natahimik si Mang Isko. Hindi niya alam kung bakit, ngunit ramdam niya ang takot sa boses ng maliit na nilalang. Takot na tila matagal nang kinikimkim. Anong magagawa ko? Tanong niya. Hindi nga kayang tulungan ng isang bulag na matanda ang sarili niya. Biglang humigpit ang maliit na kamay sa kanyang palad. Hindi mo kailangang makakita upang maging matapang. Pagkatapos noon ay may inilagay ang nilalang sa kanyang kamay. Maliit, malamig, parang bato. Ano ito? Tanong ni Mang Isko. Bato ng liwanag, sagot ng nilalang. Kapag dumating ang oras, tutulungan ka nitong makita ang katotohanan. Napakunot noo ang matanda. Ngunit bago pa siya makapagtanong, biglang umugong ang paligid. May narinig siyang yabag ng tao mula sa di kalayuan. Mabibigat, marami. Agad na nagbago ang tono ng mga nilalang. May paparating. Umalis ka na. Mabilis! Nagulat si Mang Isko. Ano? Sino? Ngunit bago pa niya matapos ang sasabihin, may humila sa kanya palayo sa puno. Mang Isko! Boses iyon ng isang lalaki. Kilalang kilala niya. Kapitan Ramon? Gulat niyang sabi. Anong ginagawa mo rito sa gitna ng gabi? Tanong ng kapitan. Hindi agad nakasagot si Mang Isko. Nang lingunin niya ang direksyon ng balete, biglang nawala ang lahat ng tinig. Tahimik na muli ang paligid. Parang walang anumang nangyari. Ngunit mahigpit pa rin niyang hawak ang maliit na batong ibinigay ng mahiwagang nilalang. At habang nakatayo siya sa ilalim ng madilim na kalangitan, hindi niya namalayang sa likod ng malaking balete. May dalawang mumunting matang kulay ginto ang tahimik na nakatingin sa kanila. Kinabukasan, maagang nagising si Mang Isko sa malamig na hangin na pumapasok sa kanyang sirang kubo. Tahimik niyang kinapa ang lumang banig na kanyang hinihigaan habang pilit inaalala ang nangyari noong gabi. Ang mga tinig, ang mga duwende, at ang maliit na batong hanggang ngayon ay mahigpit pa rin niyang hawak. Panaginip lang kaya iyon, bulong niya. Ngunit nang kapain niya ang bulsa ng kanyang lumang damit, naroon pa rin ang malamig na bilog na bato. Totoo ang lahat. Dahan-dahan siyang tumayo at hinawakan ang kanyang tungkod. Ramdam niya ang kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Hindi siya mapalagay, lalo na nang maalala niya ang sinabi ng mga nilalang. May mga taong paparating. At naghahanap ang mga ito ng kayamanan. Paglabas niya ng kubo, agad niyang narinig ang maiingay na boses mula sa gitna ng baryo. Maraming tao, may mga sasakyan, at tila may malaking kaguluhang nagaganap. Mabagal siyang naglakad papunta roon. Habang papalapit siya,
mas lalo niyang naririnig ang usapan ng mga tao. Dito raw banda nakita ang lumang mapa. Sigurado raw na may ginto sa ilalim ng balete. Kapag nakuha iyon, yayaman ang baryo. Biglang nanlamig ang katawan ni Mang Isko. Totoo ang sinabi ng mga duwende. May naghahanap nga sa puno. Mang Isko! Lumapit sa kanya si Aling Nena, ang tinderang madalas magbigay sa kanya ng pandesal. Narinig mo na ba ang balita? Excited nitong tanong. Ano bang nangyayari? Kunwari niyang tanong. May mga negosyanteng galing Maynila. Bumili raw sila ng lupa malapit sa balete. Napahigpit ang hawak ni Mang Isko sa kanyang tungkod. Bakit? May nakitang lumang dokumento sa munisipyo. Sabi roon, may nakatagong kayamanan daw sa ilalim ng puno. Naging maingay ang paligid. Maraming tao ang natuwa. May ilan nang nangangarap yumaman. May ilan namang nag-uusap kung paano hahatiin ang makukuhang kayamanan. Ngunit habang nakikinig si Mang Isko, lalo lamang bumibigat ang kanyang pakiramdam. Hindi niya masabi sa mga tao ang totoo, na may mga nilalang na mawawalan ng tahanan, na may buhay na masisira dahil alam niyang pagtatawanan lamang siya ng lahat, biglang may humintong sasakyan sa gitna ng baryo. Narinig ni Mang Isko ang pagbukas ng pinto at mabibigat na yabag ng ilang lalaki. Nasaan ang punong balete? Malamig na tanong ng isang boses. Tahimik ang mga tao sa paligid. Doon po sa dulo ng bukirin, sagot ng isa. Maya-maya'y nagsalita muli ang lalaki. Simulan agad ang paghuhukay mamayang gabi. Parang may kumurot sa dibdib ni Mang Isko. Mamayang gabi. Napakabilis. Wala man lamang pag-aalinlangan ang mga ito. Para bang walang halaga ang anumang mawawasak kapalit ng kayamanan. Maya-maya may isa pang boses na nagsalita. Sir Luciano, paano kung totoo ang sabi-sabi tungkol sa mga duwende? Nagtawanan ng mga lalaki. Walang duwende? Malamig na sagot ng tinatawag na Sir Luciano. Ang totoo lang sa mundong ito ay pera. Hindi na nagsalita si Mang Isko. Ngunit sa kanyang dibdib, tila may unti-unting nagigising na takot at galit. Pagdating ng gabi, hindi mapakali ang matanda sa loob ng kanyang kubo. Paulit-ulit niyang kinakapa ang maliit na bato sa kanyang bulsa. Maya-maya'y muli niyang narinig ang mahinang bulong sa labas. Mang Isko, agad siyang napatayo. Kayo ba iyon? Halika. Mabilis niyang sinundan ng tinig gamit ang kanyang tungkod. Muli siyang dinala ng kanyang mga paa papunta sa matandang balete. Ngunit nang makarating siya roon, kakaiba ang kanyang naramdaman. Tahimik ang paligid, masyadong tahimik, parang walang buhay. Nasaan kayo? Tawag niya, walang sumagot. Pagkatapos ay may marahan siyang narinig na hikbi, maliit, mahina. Mang Isko, nanginginig na sabi ng isang tinig. Aalis na kami. Nanikip ang dibdib ng matanda. Bakit? Dumating na ang mga tao. Kapag nagsimula silang maghukay, hindi na kami ligtas dito. Biglang nakaramdam si Mang Isko ng matinding lungkot. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon na lamang ang awa niya sa mga nilalang na minsan ay kinatatakutan niya lamang sa kwento. Wala na ba talagang paraan? Tanong niya. Maya-maya'y nagsalita muli ang maliit na nilalang. May isa. Ano iyon? Tahimik muna ang paligid. Pagkatapos ay sinabi nito, protektahan mo ang puno. Napailing si Mang Isko. Paano ko magagawa iyon? Isa lang akong bulag na matanda. Ngunit biglang lumiwanag ang maliit na bato sa kanyang bulsa. Nagulat siya. Unti-unting kumalat ang init nito sa kanyang katawan at sa loob ng ilang segundo,
Muling nagkaroon ng liwanag sa kanyang paningin. Malabo, mahina. Ngunit malinaw niyang nakita ang anyo ng maliit na nilalang sa kanyang harapan. Isang duwendeng may mahahabang tainga, gintong mata at mukhang tila bata, ngunit matanda ang mga tingin. Napaatras si Mang Isko sa gulat. Totoo kayo? Ngumiti ang duwende. At ikaw ang napili naming tumulong sa amin. Ngunit bago pa makapagsalita si Mang Isko, biglang umugong ang paligid. May malalakas na yabag na papalapit. At maya-maya'y nasilaw ang buong lugar sa ilaw ng mga sasakyan. Dumating na ang mga taong maghuhukay sa ilalim ng balete. Maliwanag ang buong paligid dahil sa malalakas na ilaw ng mga sasakyan. Umalingaw-ngaw sa tahimik na bukirin ang tunog ng mga makina habang isa-isang bumababa ang mga lalaking dala ang mga pala, lubid at mabibigat na kagamitan. Tahimik na napaatras si Mang Isko. Kasabay noon ay mabilis ding naglaho ang maliit na duwende sa kanyang harapan. Parang hangin itong naglaho sa dilim. Ngunit bago mawala, mahina nitong sinabi, "Huwag mong hayaang masira ang puno." Naiwan si Mang Isko na nanginginig. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, muli siyang nakakita kahit ilang segundo lamang. At sapat iyon upang patunayan na hindi panaginip ang lahat. "Magsimula na tayo," sigaw ng isang lalaki. Narinig ni Mang Isko ang malalakas na yabag na papalapit sa puno ng balete. Pagkatapos ay nagsalita ang malamig na tinig ni Luciano. "Siguraduhin ninyong walang makikialam." "Opo, sir." Mabilis na kumalat ang mga tauhan sa paligid. May ilan na may dalang flashlight. May ilan namang armado ng matutulis na kagamitan. Bagaman bulag, ramdam ni Mang Isko ang bigat ng presensya ng mga ito. Mga taong handang gawin ang lahat para sa pera. "Mang Isko?" Nagulat siya nang marinig ang boses ni Kapitan Ramon. "Anong ginagawa mo rito?" "Napadaan lang," mahinang sagot niya. Lumapit ang kapitan at marahang hinawakan siya sa balikat. "Mas mabuting umuwi ka muna, delikado rito." Hindi agad sumagot si Mang Isko. Sa loob-loob niya, gusto niyang isigaw ang katotohanan. Na may mga nilalang na naninirahan sa ilalim ng puno. Na may mawawasak na buhay. Ngunit alam niyang walang maniniwala. Biglang umugong ang makina. Sinimulan na ng mga tao ang paghuhukay. Tumama ang bakal sa matigas na lupa. Isa, dalawa, paulit-ulit. Kasabay noon ay may kakaibang hangin na unti-unting lumamig sa paligid. Napakunot-noo si Kapitan Ramon. Biglang lumamig. Ngunit hindi iyon pinansin ni Luciano. "Maghukay lang kayo." Lumalim ng lumalim ang hukay. Lumakas ang tunog ng mga pala. At habang tumatagal, mas lalong bumibigat ang pakiramdam ni Mang Isko. Parang may umiiyak. Mahina. Malungkot. Hindi niya alam kung imahinasyon lamang iyon o totoo. Ngunit malinaw niyang naririnig ang mahinang mga bulong sa hangin. "Masakit! Nasasaktan kami!" Napapikit si Mang Isko. Hindi niya matiis ang kanyang naririnig. "Tama na," bulong niya. Ngunit nalunod lamang ang kanyang tinig sa ingay ng paghuhukay. Maya-maya'y biglang sumigaw ang isa sa mga lalaki. "Sir, may nakita kami!" Agad na lumapit si Luciano. "Ano iyon?" "Parang kahon." Nagkagulo ang mga tao. Narinig ni Mang Isko ang mabilis na paghuhukay ng mga ito. Pagkatapos ay may tunog ng bakal na unti-unting hinihila palabas sa lupa. "Ilawan mo!" Naging tahimik ang paligid at maya-maya'y narinig niya ang mahinang hingal ng mga tao. "Ginto! Puro ginto!" Nagbago ang tono ng mga boses sa paligid. Mula sa simpleng pananabik
ay naging sakim ang mga ito. Sir Luciano, yayaman tayo rito. Mabagal nang ngumiti si Luciano. Kunin lahat, ngunit biglang umihip ng napakalakas ang hangin. Namatay ang ilang ilaw, nagtilian ang ilang tauhan. Ano iyon? Nagsimulang umugong ang paligid. Kumalabog ang lupa. Napaatras ang mga tao habang tila nanginginig ang mismong punong balete. May lindol ba? Sigaw ng isa. Biglang narinig ni Mang Isko ang daan-daang maliliit na tinig na sabay-sabay na bumubulong. Isauli ninyo! Isauli ninyo! Isauli ninyo! Namutla ang mga lalaki. May isa sa kanila ang biglang napaupo sa takot. Sir, may naririnig ako. Ngunit galit na sumigaw si Luciano. Mga duwag! Bigla niyang sinipa ang lumang kahon. Kasabay noon, biglang sumabog ang malakas na hangin mula sa ilalim ng hukay. Nagpatayan ang lahat ng ilaw. Nagdilim ang buong paligid. At sa gitna ng kadiliman, isang pares ng nagliliyab na gintong mata ang unti-unting lumitaw sa ilalim ng balete. Napaatras ang lahat. May ilang napasigaw sa takot. Si Sir Luciano! Ngunit bago pa sila makatakbo, biglang may maliliit na aninong nagsimulang gumapang palabas ng hukay. Maliit na mga nilalang. Mahahabang tainga. Kumikislap na mga mata. Mga duwende, at sa unang pagkakataon, naramdaman ng mga tao sa baryo ang tunay na takot. Nang lumitaw ang maliliit na nilalang mula sa ilalim ng hukay, tila tumigil ang paghinga ng lahat ng tao sa paligid. Ang malamig na hangin ay biglang naging napakabigat. Ang mga ilaw ng sasakyan ay kumikislap na parang mawawala anumang oras. At sa ilalim ng matandang balete, isa-isang lumabas ang mga duwende. May matatangkad ng kaunti. May maliliit na halos kasinlaki lamang ng bata. Ngunit lahat sila ay may magkakaparehong matang kulay ginto na tila nagliliyab sa dilim. Napaatras ang mga tauhan ni Luciano. Sir, ano sila? Hindi agad nakasagot si Luciano. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang takot. Ngunit mabilis niya iyong itinago. Mga panlilinlang lang iyan, galit niyang sigaw. Kunin ninyo ang kahon. Walang gumalaw. Ang mga lalaki kanina na puno ng lakas ng loob ay ngayon nanginginig na sa takot. Biglang nagsalita ang isa sa mga duwende. Mababa ang boses nito, ngunit malinaw na malinaw. Hindi inyo ang kayamanang iyan. Umihip muli ang napakalakas na hangin. Kumalabog ang lupa. At isa-isang namatay ang mga ilaw ng sasakyan hanggang tanging liwanag na lamang ng buwan ang natira. Mga demonyo! Sigaw ng isang lalaki habang tumatakbo palayo. Kasunod niya ay nagsitakbo rin ang ilan pang tauhan. Ngunit nanatiling nakatayo si Luciano. Galit na galit ang kanyang mukha. Walang makakapigil sa akin, sigaw niya. Bigla niyang hinablot ang gintong kahon mula sa hukay. At sa sandaling nahawakan niya iyon, biglang nagdilim ang buong paligid. Parang nilamon ng anino ang kagubatan. Nagsimulang umugong ang balete. Ang mga ugat nito ay tila gumagalaw mula sa lupa. Napaupo sa takot ang ilang lalaki. Mama ko! Umiiyak na sabi ng isa. Habang nagkakagulo ang lahat, tahimik lamang na nakatayo si Mang Isko sa di kalayuan. Bagaman hindi niya lubos na nakikita ang paligid, ramdam niya ang matinding galit ng mga nilalang. At sa kanyang bulsa, nagsimulang uminit ang maliit na bato. Maya-maya'y muli siyang nakakita. Sa pagkakataong ito, mas malinaw.
Nakita niya ang buong paligid na nababalot ng kakaibang gintong usok. At sa gitna ng mga duwende, may isang nilalang na mas mataas kaysa sa iba. Mahaba ang puting buhok nito. May hawak na tungkod na yari sa ugat ng puno, at ang mga mata nito ay tila apoy na kulay ginto. Unti-unti itong lumapit kay Luciano. "Ibalik mo ang pag-aari ng aming lahi," malamig nitong sabi. Ngunit ngumisi lamang si Luciano. "Kayamanan ito ng tao. Natagpuan namin ito. Sa amin na ito." Tahimik na tumitig ang matandang duwende sa kanya. Pagkatapos ay marahan itong nagsalita, ang kasakiman ang dahilan kung bakit nawawasak ang tao. Biglang lumakas ang hangin. Kasabay noon ay nagsimulang gumapang ang mga ugat ng balete papunta sa mga paa ni Luciano. Nagulat siya. "Ano ito?" Sinubukan niyang tumakbo, ngunit mabilis siyang nahila ng mga ugat. "Tulungan ninyo ako," sigaw niya. Ngunit wala ni isa sa kanyang mga tauhan ang lumapit. Lahat ay takot na takot. "Pakawalan ninyo ako," sigaw muli ni Luciano habang pilit kumakawala. Ngunit lalo lamang humigpit ang mga ugat sa kanyang katawan. Lumapit ang matandang duwende. "Binalaan ka namin. Ngunit pinili mo ang kasakiman." Biglang nagliwanag ang gintong kahon sa kamay ni Luciano. At maya-maya unti-unting nagiging abo ang mga gintong laman nito. Nanlaki ang mata ng lalaki. Hindi!" Hinawakan niya ang mga gintong alahas ngunit isa-isa iyong naglaho na parang alikabok. "Hindi maaari!" Ngunit malamig lamang na tumingin ang duwende sa kanya. Ang kayamanang kinuha sa kasakiman ay hindi kailanman mananatili. Napaupo si Luciano sa lupa. Wala na ang kayamanan. Nawala lahat. Kasabay noon ay unti-unting kumalma ang hangin. Humina ang pag-uga ng lupa. At isa-isang umatras ang mga ugat ng balete. Tahimik ang buong paligid. Tanging hingal ng mga natatakot na tao ang maririnig. Pagkatapos ay dahan-dahang lumingon ang matandang duwende kay Mang Isko. Nagtagpo ang kanilang mga mata. At sa unang pagkakataon, malinaw na nakita ni Mang Isko ang mukha ng nilalang. Hindi ito nakakatakot. Sa halip, mukha itong pagod, matanda, at puno ng lungkot. "Maraming salamat," sabi nito. Nagulat si Mang Isko. Ako?" Tumango ang duwende. "Hindi lahat ng tao ay pinipiling maging mabuti. Ngunit ikaw, nanatili kang may malasakit." Napayuko si Mang Isko. "Wala naman akong nagawa." "Mayroon." Lumapit ang matandang duwende at marahang inilagay ang kamay nito sa noo ng matanda. "At panahon na upang ibalik namin ang nawala sa iyo." Biglang lumiwanag ang maliit na bato sa bulsa ni Mang Isko. Napapikit siya sa sobrang liwanag. Kasabay noon ay may kakaibang init na dumaloy sa kanyang buong katawan. At pagkaraan ng ilang segundo, unti-unti niyang nakita ang liwanag ng buwan. Ang hugis ng mga puno, ang mukha ng mga tao. At sa unang pagkakataon matapos ang 20 taon, muling nakakita si Mang Isko. Nanigas ang buong katawan ni Mang Isko habang unti-unting luminaw ang kanyang paningin. Sa unay puro liwanag lamang ang kanyang nakikita. Masyadong maliwanag. Napapikit siya habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. 20 taon. 20 taon siyang nabuhay sa dilim. At ngayon, muli niyang nasisilayan ang mundo. Unti-unti niyang iminulat ang kanyang mga mata, malabo sa simula. Ngunit habang tumatagal, mas nagiging malinaw ang lahat. Nakita niya ang maliwanag na buwan sa kalangitan. Ang matandang balete, ang mga taong nanginginig sa takot, at ang mahiwagang nilalang na nakatayo sa kanyang harapan. Napaatras si Mang Isko habang nanginginig ang kanyang labi. Nakakakita ako," mahina niyang sabi.
Hindi siya makapaniwala. Tiningnan niya ang sarili niyang mga kamay na matagal niyang kinapalamang sa dilim. Ngayon ay malinaw na niya iyong nakikita. Napaluha siya. Tuluyan siyang napaluhod sa lupa habang umiiyak. Salamat, salamat. Paulit-ulit niyang bulong. Tahimik lamang na nakatingin sa kanya ang matandang duwende. May bahagyang lungkot sa mga mata nito, ngunit may kapayapaan din. Hindi lahat ng himala ay para sa mayayaman, marahan nitong sabi. Samantala, ang mga tao sa paligid ay hindi pa rin makapagsalita sa kanilang nasaksihan. Si Kapitan Ramon ay namumutla habang nakatitig kay Mang Isko. Iisko! Dahan-dahang lumingon ang matanda sa kanya. At sa unang pagkakataon, matapos ang napakaraming taon, nakita niya muli ang mukha ng kanyang kaibigan. Nakita niya ang puting buhok nito, ang mga linyang iniwan ng panahon sa mukha nito, at ang mga matang puno ng pagkabigla. Ramon, nanginginig niyang sabi. Napaatras ang kapitan. Totoo nga! Maya-maya'y nagtakbuhan palayo ang natitirang tauhan ni Luciano. Hindi nila kayang tanggapin ang kanilang nakita. Ang iba'y halos madapa sa pagmamadali. Ang iba na may umiiyak sa takot. Ngunit si Luciano ay nanatiling nakaupo sa lupa. Tulala, walang hawak, walang kayamanan, at puno ng galit. Hindi pa ito tapos, mahina niyang sabi habang nakatingin sa matandang duwende. Ngunit hindi na siya pinansin ng nilalang. Sa halip ay muli nitong hinarap si Mang Isko. Makinig kang mabuti, sabi nito. Hindi dapat malaman ng lahat ang tungkol sa amin. Napakunot noo ang matanda. Bakit? Kapag nalaman ng tao ang aming lihim, hindi matatapos ang kasakiman. Tumingin ang duwende sa paligid. Babalik sila at mas marami pa. Unti-unting bumigat ang pakiramdam ni Mang Isko. Alam niyang tama ang nilalang. Kung kakalat ang balita tungkol sa kayamanan at sa mga duwende, siguradong darating ang mas maraming tao. Mga taong handang sirain ang kagubatan kapalit ng ginto. Anong dapat kong gawin? Tanong niya. Tahimik muna ang matandang duwende bago sumagot. Protektahan mo ang lugar na ito. Nagulat si Mang Isko. Ako? Tumango ang nilalang. Ikaw ang pinili ng puno. Biglang umihip ang malamig na hangin. Kasabay noon ay unti-unting nagsimulang maglaho ang mga duwende. Isa-isa silang naging parang gintong usok na tinatangay ng hangin. Maghintay! Sigaw ni Mang Isko. Ngunit ngumiti lamang ang matandang duwende. Magkikita pa tayo. At sa isang iglap naglaho silang lahat, tahimik na muli ang paligid. Tanging ang lumang balete na lamang ang natitirang nakatayo sa gitna ng bukirin. Lumipas ang ilang minuto bago muling nakapagsalita ang mga tao. Milagro, hindi ako makapaniwala. Bulag siya kanina. Mabilis na kumalat sa buong baryo ang balita kinabukasan. Ang bulag na matandang si Mang Isko ay biglang nakakita. Maraming tao ang dumalaw sa kanyang kubo. May mga nagdala ng pagkain. May mga gustong malaman ang sikreto. May ilan ding gustong makita ang balete. Ngunit nanatiling tahimik si Mang Isko tungkol sa mga duwende. Hindi niya sinabi ang buong katotohanan. Habang tumatagal, nagsimulang magbago ang kanyang buhay. Hindi na siya kailangang mamalimos sa gilid ng kalsada. Tinulungan siya ng ilang tao sa baryo upang maayos ang kanyang kubo. Muli siyang natutong maglakad nang hindi kinakapa ang paligid. At sa bawat umaga na nasisilayan niya ang sikat ng araw, hindi niya mapigilang mapaluha. Ngunit sa kabila ng lahat ng magandang nangyari,
May kakaibang kaba pa rin sa kanyang dibdib dahil alam niyang hindi pa tapos ang lahat at tama siya dahil isang gabi habang tahimik siyang nakaupo sa labas ng kanyang kubo may narinig siyang yabag mula sa dilim, mabagal, mabigat at maya-maya'y lumitaw si Luciano ngunit hindi na tulad ng dati ang kanyang mukha. Namumutla ito, payat, at ang mga mata niya ay puno ng matinding galit. Hindi ako naniniwalang wala ng kayamanan, malamig niyang sabi. Unti-unting nanlamig ang katawan ni Mang Isko, at lalo siyang natakot nang makita niyang may hawak na baril si Luciano. Tahimik ang gabi sa baryo ng San Roque. Ang malamig na hangin ay marahang humahaplos sa mga puno habang nakaupo si Mang Isko sa labas ng kanyang inayos na kubo. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, malinaw niyang nakikita ang maliwanag na buwan sa kalangitan. Ngunit ang kapayapaang iyon ay biglang naglaho nang marinig niya ang mabibigat na yabag mula sa dilim. Mabagal, matiim, at puno ng galit. Unti-unting lumitaw si Luciano mula sa anino ng mga puno. Gusot ang kanyang damit, namumutla ang kanyang mukha, at ang kanyang mga mata ay tila nawala ng tulog sa loob ng maraming araw. Ngunit ang pinaka nagpanginig kay Mang Isko ay ang baril na hawak nito. Luciano, mahinang sabi ng matanda. Huminto ang lalaki ilang hakbang mula sa kanya. Tahimik lamang itong nakatitig. Parang mabangis na hayop na naghihintay ng tamang sandali. Hindi ako naniniwalang wala ng kayamanan, malamig nitong sabi. Napahigpit si Mang Isko sa hawak niyang tungkod. Tama na, sagot niya. Umalis ka na rito. Ngunit ngumisi lamang si Luciano. Simula ng gabing iyon, hindi na ako pinatahimik ng mga boses sa isip ko. Unti-unti itong lumapit. Alam kong may itinatago ka. Naroon pa ang kayamanan. Hindi ko lang nakita kung saan. Napansin ni Mang Isko ang panginginig ng kamay ng lalaki. Hindi lamang galit ang naroon. May takot din. At pagkabaliw. Walang kayamanan na dapat kunin. Mahinang sabi ng matanda. Kasakiman lang ang makukuha mo. Biglang tumawa si Luciano. Ngunit ang tawang iyon ay walang saya. Puro pait. Madaling sabihin iyan dahil nakuha mo na ang gusto mo. Nanlaki ang mata ni Mang Isko. Anong ibig mong sabihin? Paningin mo. Napatahimik ang matanda. Bulag ka sa loob ng 20 taon, pagpapatuloy ni Luciano. Pagkatapos mong makausap ang mga nilalang na iyon, bigla kang gumaling. Unti-unting tumalim ang tingin nito. Anong ibinigay nila sa'yo? Hindi agad nakasagot si Mang Isko. At lalo lamang nagalit si Luciano sa kanyang katahimikan. Sabihin mo sa akin, sigaw nito habang itinutok ang baril. Biglang bumilis ang tibok ng puso ng matanda, ngunit hindi siya gumalaw. Sa halip ay tahimik lamang siyang tumingin sa lalaki. Hindi pera ang kailangan mo, marahan niyang sabi, kundi kapayapaan. Tumahimik ka, galit na sigaw ni Luciano. Kasabay noon ay biglang lumakas ang hangin, umuga ang mga puno sa paligid. At mula sa malayo, muling narinig ni Mang Isko ang pamilyar na mga bulong. Mahihinang tinig, maliit, nagbabantang gumising mula sa dilim, napalingon si Luciano sa paligid. Ano iyon? Biglang namatay ang ilaw ng dala niyang flashlight, nagdilim ang buong paligid, at maya-maya, may maliliit na matang kulay ginto na unti-unting lumitaw sa likod ng mga puno. 1, 2, 10. 12 dosenang matang nakatitig sa kanila. Namutla si Luciano. Hindi. Muling umihip ang napakalakas na hangin. Kasabay noon ay may maliit na tinig na bumulong mula sa dilim.
Hindi ka pa rin natututo. Nanginginig na umatras si Luciano. Lumayo kayo sa akin! Bigla niyang itinutok ang baril sa paligid. Ngunit wala siyang malinaw na makita. Tanging mga matang kumikislap sa kadiliman. Tama na! Sigaw niya. Sunod-sunod na putok ang umalingaw-ngaw sa gabi. Napaatras si Mang Isko sa gulat. Tumama ang bala sa mga puno, sa lupa, ngunit walang sumigaw, walang bumagsak. Sa halip, mas lalo lamang dumami ang gintong matang lumitaw sa paligid. Parang nilalamon ng dilim si Luciano. Nanginig ang lalaki. Hindi ito totoo. Biglang may maliit na nilalang na lumitaw sa ibabaw ng malaking bato malapit sa kanya. Isa iyong duwendeng may gintong mata at mahabang tainga. Tahimik lamang itong nakatingin. Ang puso mong puno ng kasakiman ang sumisira sa iyo, sabi nito. Hindi! Sigaw ni Luciano. Ngunit maya-maya'y napahawak siya sa kanyang ulo. Parang may naririnig siyang hindi maintindihan. Napaupo siya sa lupa habang sumisigaw. Patigilin ninyo sila! Lumapit si Mang Isko. Luciano? Ngunit mabilis na umurong ang lalaki. Takot na ang itsura nito ngayon, parang batang nawawala sa dilim. Tulungan mo ako, nanginginig nitong sabi. Saglit na natahimik si Mang Isko. Naalala niya ang lahat ng ginawa ni Luciano. Ang paghuhukay, ang pagsira sa tahanan ng mga duwende, ang pagbabanta sa kanya gamit ang baril. Ngunit sa kabila noon, naawa pa rin siya. Dahan-dahan siyang lumapit. Bitawan mo na ang galit mo, sabi niya. Mamamatay ka lang kapag ipinagpatuloy mo ito. Unti-unting tumulo ang luha sa mata ni Luciano. Pagod na ito, wasak na wasak. At sa unang pagkakataon, bumagsak ang baril mula sa kanyang kamay. Kasabay noon ay biglang tumahimik ang paligid, nawala ang malamig na hangin, at isa-isang naglaho ang gintong matang nakatingin mula sa dilim. Ngunit habang akala ni Mang Isko ay tapos na ang lahat, may mahinang tinig na muling bumulong mula sa likod ng mga puno. Hindi pa ligtas ang baryo. Nanatiling tahimik ang buong paligid matapos maglaho ang mga gintong matang nakasilip mula sa kadiliman. Tanging mabigat na paghinga ni Luciano ang maririnig habang nakaluhod siya sa lupa. Basang-basa ng pawis ang kanyang mukha. At ang dating lalaking puno ng yabang at galit ay ngayon mistulang nawalan ng lakas. Ngunit ang mahinang bulong na narinig ni Mang Isko ay patuloy na umuukit ng kaba sa kanyang dibdib. Hindi pa ligtas ang baryo. Mabagal siyang lumingon sa paligid. May tao ba riyan? Tawag niya. Walang sumagot. Tanging malamig na hangin lamang ang dumaan sa pagitan ng mga puno. Unti-unting tumayo si Luciano habang nanginginig pa rin ang kanyang katawan. Ano sila? Mahina niyang tanong. Hindi agad sumagot si Mang Isko. Sa halip ay pinulot niya ang baril na nahulog sa lupa at inilayo iyon. Pagkatapos ay tumingin siya kay Luciano. Mga nilalang na matagal nang nagbabantay sa lugar na ito. Napayuko ang lalaki. Hindi ko sila pinaniwalaan. Dahil kasakiman ang pinaniwalaan mo, mahinang sagot ni Mang Isko. Tahimik na lamang si Luciano. Wala na siyang naisagot. Makalipas ang ilang sandali ay nagsimula silang maglakad pabalik sa baryo. Ngunit habang naglalakad sila sa madilim na daan, may kakaibang pakiramdam na hindi maalis kay Mang Isko. Parang may nagmamasid, parang may paparating na panganib. Kinabukasan, muling nagising ang baryo sa maiingay na usapan ng mga tao. Kumalat na ang balita tungkol sa nangyari sa Balete. May mga nagsasabing may multo raw sa kagubatan. May ilan namang nagsasabing isinumpa raw ang lugar.
at may mga taong gustong putulin ng puno upang matapos na raw ang kasamaan. Nang marinig iyon ni Mang Isko, agad siyang nagtungo sa munisipyo. Pagdating niya roon, nadatnan niya si Kapitan Ramon, nakausap ang ilang matatandang lalaki sa baryo. Kailangang putulin ang balete, sabi ng isa. Simula ng gabing iyon, sunod-sunod na ang malas. Oo nga, dagdag ng isa. 3 baka na ang namatay kagabi. May mga batang nilalagnat. Hindi normal ang nangyayari. Huminga ng malalim si Mang Isko bago nagsalita. Huwag ninyong gagalawin ang puno. Napalingon sa kanya ang lahat. At bakit naman? Tanong ng isang matanda. Tahimik muna si Mang Isko. Hindi niya maaaring sabihin ang buong katotohanan. Ngunit alam niyang may masamang mangyayari kapag tuluyang sinira ang balete. Hindi ang puno ang kalaban, sabi niya, kundi ang takot at kasakiman ng tao. Ngunit may ilang hindi natuwa sa kanyang sinabi. Simula nang gumaling ka, parang kung ano-ano na ang sinasabi mo, bulong ng isa. Baka nababaliw na siya. Narinig iyon ni Mang Isko, ngunit hindi siya nagsalita. Biglang bumukas ang pinto ng munisipyo at mabilis na pumasok ang isang binata. Hindi po maganda ang nangyayari sa bukirin, hingal nitong sabi. Napatayo ang lahat. Bakit? Anong nangyari? Natutuyo po ang mga pananim. Nagkatinginan ng mga tao. Ano? Isang gabi lang, pero parang ilang buwan nang walang buhay ang lupa. Biglang bumigat ang mukha ni Mang Isko. Naalala niya ang sinabi ng duwende. Hindi pa ligtas ang baryo. Mabilis silang nagtungo sa bukirin. At pagdating nila roon, nanlamig ang lahat. Ang dating lunti ang palayan ay tila namatay. Tuyo ang mga halaman, basag-basag ang lupa, at kahit ang hangin ay tila walang buhay. Diyos ko! Bulong ni Kapitan Ramon. Paano nangyari ito? Habang nakatingin ang mga tao sa nasirang bukirin, dahan-dahang yumuko si Mang Isko at hinawakan ang tuyong lupa. Malamig ito, sobrang lamig. Parang may unti-unting sumisipsip sa buhay ng lugar. Maya-maya'y may mahina siyang narinig na bulong, halos kasing liit ng hangin. Nagagalit ang kagubatan. Bigla siyang napalingon sa direksyon ng balete. At sa malayo, sa ilalim ng madilim na puno, may isang maliit na nilalang na tahimik na nakatingin sa kanya. Ngunit kakaiba ito. Hindi tulad ng ibang duwende. Maputla ang balat nito. Maitim ang mga mata. At ang ngiti nito ay malamig at nakakatakot. Unti-unti itong umatras papasok sa dilim ng kagubatan. Kasabay noon ay muling umugong ang malamig na hangin sa buong baryo. Naging mabigat ang hangin sa buong baryo matapos matuyo ang mga pananim sa bukirin. Ang dating masayang usapan ng mga tao ay napalitan ng takot at pag-aalala. Sa loob lamang ng ilang araw, mas marami pang pananim ang namatay. Ang ilog na dati malinaw ay nagsimulang maging maputik. Maging ang mga alagang hayop ay tila balisa tuwing sumasapit ang gabi. At bawat gabi ring iyon, may mga nakakarinig ng kakaibang bulong mula sa direksyon ng kagubatan. Mahinang tawanan. Malamig na tinig. At minsan ay yabag ng maliliit na paa sa bubong ng mga bahay. Dahil dito, lalong naniwala ang mga tao na isinumpa ang balete. Dapat na talaga iyong putulin. Galit na sabi ng isang magsasaka habang nasa gitna sila ng barangay hall. Simula nang hukayin ang lugar na iyon, puro kamalasan na ang dumating. Marami ang sumang-ayon. Ngunit tahimik lamang si Mang Isko sa isang sulok. Hindi niya makalimutan ang nilalang na nakita niya sa bukirin. Ang duwendeng may maitim na mata. Hindi iyon katulad ng mga nilalang na tumulong sa kanya. May kakaiba rito. May madilim. Mang Isko. Napalingon siya kay Kapitan Ramon.
May alam ka ba talaga tungkol dito? Tahimik muna ang matanda bago sumagot. May mga bagay sa kagubatan na matagal nang natutulog at may mga bagay na hindi dapat ginagambala. Napabuntong hininga ang kapitan. Hindi sapat ang mga palaisipan ngayon. Takot na ang mga tao. Kapag may nangyari pa, baka tuluyan ng sunugin ng mga tao ang balete. Biglang bumigat ang mukha ni Mang Isko. Alam niyang kapag nangyari iyon, maaaring hindi lamang kagubatan ang mapahamak. Maaari ring mawala ang mga nilalang na nagligtas sa kanya. Pagsapit ng gabi, muli siyang nagtungo mag-isa sa matandang balete. Tahimik ang paligid, walang kuliglig, walang ibon. Parang mismong kagubatan ay humihinga ng mabigat. Mang Isko! Napalingon siya nang marinig ang pamilyar na maliit na tinig. Mula sa likod ng ugat ng balete ay lumabas ang isang maliit na duwende. Ito ang unang nilalang na kumausap sa kanya noong gabing siya'y bulag pa. Ngunit ngayon, mukha itong mahina. Maputla. Anong nangyayari? Agad niyang tanong. Lumapit ang duwende. May nagising. Nanlamig ang katawan ni Mang Isko. Sino? Tahimik munang yumuko ang nilalang bago sumagot. Ang dating tagapagbantay ng ilalim ng kagubatan. Napakunot-no ang matanda. Hindi ko naiintindihan. Bago pa dumating ang mga tao rito, paliwanag ng duwende, may isang nilalang na itinago sa ilalim ng balete. Makapangyarihan siya, ngunit naging sakim. Unti-unting lumakas ang malamig na hangin habang nagsasalita ang nilalang. Ninais niyang kunin ang lahat ng kapangyarihan ng kagubatan para sa sarili niya. Kaya siya ikinulong ng aming mga ninuno. Biglang naalala ni Mang Isko ang paghuhukay ni Luciano at ng kanyang mga tauhan. Dahil ba sa paghuhukay, tumango ang duwende. Humina ang selyo. At kasabay ng mga salitang iyon, ay biglang umugong ang lupa. Nayanig ang paligid. May narinig silang malalim na ungol mula sa ilalim ng balete. Parang may malaking bagay na pilit umaakyat mula sa kailaliman. Napaatras si Mang Isko. Ano iyon? Hindi agad sumagot ang duwende. Ngunit nang tumingala ito, nakita ng matanda ang matinding takot sa mga mata nito. Siya iyon. Biglang nagdilim ang paligid. Ang mga dahon ng balete ay nagsimulang manginig kahit walang malakas na hangin. At maya-maya, may mahinang tawanan na umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Mabagal, malamig, nakakatindig balahibo. Sa wakas, nanlaki ang mata ni Mang Isko. Ang boses na iyon ay hindi maliit na tulad ng ordinaryong duwende. Mas malalim ito, mas mabigat at puno ng galit. Biglang lumabas mula sa likod ng balete ang nilalang na nakita niya sa bukirin. Ngunit ngayon ay mas malinaw na niya itong nakikita. Mas matangkad ito kaysa sa ibang duwende, payat, mahahaba ang daliri, at ang mga mata nitong itim ay tila walang katapusang dilim. Unti-unti itong ngumiti. Maraming taon akong natulog, sabi nito. Ngunit ginising ninyo ako. Napaatras si Mang Isko habang mabilis ang tibok ng kanyang puso. Samantala, ang maliit na duwendeng kasama niya ay nanginginig na sa takot. Lumayo ka sa kanya, sigaw nito. Ngunit ngumisi lamang ang maitim na nilalang. Mahina na kayo. Pagkatapos ay dahan-dahan nitong itinaas ang kamay nito. At sa isang iglap biglang natuyo ang damo sa paligid ng balete. Namatay ang mga halaman. At ang lupa ay nagbitak-bitak. Napahawak sa dibdib si Mang Isko habang ramdam niya ang kakaibang lamig na tila sumisipsip ng lakas sa kanyang katawan. Kapag tuluyan akong nakalaya, malamig na sabi ng nilalang, uubusin ko ang baryong ito.
At sa unang pagkakataon, matapos siyang muling makakita, naramdaman ni Mang Isko ang tunay na panganib na nagbabanta sa kanilang lahat. Mabigat ang hanging bumabalot sa kagubatan habang nakatayo si Mang Isko sa harap ng maitim na nilalang. Ang dating malamig na gabi ay tila naging mas madilim, mas mapanganib. Sa paligid ng balete, unti-unting namamatay ang mga damo at halaman habang nakangisi ang maitim na duwende. Kapag tuluyan akong nakalaya, malamig nitong sabi, uubusin ko ang baryong ito. Nanginginig ang maliit na duwendeng nasa tabi ni Mang Isko. Hindi mo dapat ginising ang iyong galit, mahina nitong sabi sa nilalang. Ngunit tumawa lamang ang maitim na duwende. Galit? Ulit nito. Hindi galit ang nararamdaman ko. Poot. Biglang umugong ang lupa. May malalaking bitak na lumitaw sa paligid ng balete. Napaatras si Mang Isko habang pilit pinatatatag ang kanyang sarili. Ano ba talaga kayo? Sigaw niya. Unti-unting tumingin sa kanya ang maitim na nilalang. At sa unang pagkakataon, nakita niya ng malinaw ang mukha nito. Hindi ito lubos na kahawig ng ibang duwende. Mas matalim ang anyo nito, mas matanda. At ang balat nito ay tila abo mula sa nasunog na kahoy. Ako ang unang tagapagbantay ng kagubatang ito, malamig nitong sabi, bago pa dumating ang tao. Nanlaki ang mata ni Mang Isko. Tagapagbantay? Tumawa ng mabagal ang nilalang. Matagal bago natutong mamuhay ang tao rito, kami na ang nag-aalaga sa lupaing ito. Ang mga puno, ang ilog, ang buhay ng kagubatan. Lumakas ang hangin habang nagsasalita ito. At bilang kapalit, iginagalang kami ng tao noon. Napayuko ang maliit na duwende sa tabi ni Mang Isko. Ngunit nagbago siya, mahina nitong sabi, unti-unting nagdilim ang mukha ng maitim na nilalang. Dahil nakita ko ang tunay na ugali ng tao, biglang kumidlat sa kalangitan. Kasabay noon ay sumiklab ang matinding galit sa mga mata ng nilalang. Sakim, sinungaling, mapanira. Unti-unti itong lumapit kay Mang Isko. At kahit ngayon, hindi pa rin nagbabago. Napahigpit si Mang Isko sa hawak niyang tungkod. Hindi lahat ng tao ay masama, matatag niyang sabi. Biglang natahimik ang paligid. Tumingin sa kanya ang maitim na duwende. Pagkatapos ay mabagal itong ngumiti. Iyan din ang sinabi ko noon. Naramdaman ni Mang Isko ang lungkot sa likod ng galit ng nilalang. Parang minsan din itong naniwala sa kabutihan, ngunit tuluyan iyong nawasak. Anong nangyari sa iyo? Tanong niya. Tahimik muna ang nilalang. Pagkatapos ay marahan itong nagsalita. Noong unang panahon, may isang taong nangako sa akin. Kaibigan ko siya. Pinagkatiwalaan ko. Unti-unting naging mabigat ang tinig nito. Ngunit ipinagkanulo niya kami para sa ginto. Biglang umihip ang napakalamig na hangin. Maraming duwende ang namatay. Nasunog ang kalahati ng kagubatan. At mula noon, natutunan kong walang mabuting tao. Tahimik si Mang Isko. Ngayon niya nauunawaan kung bakit puno ng galit ang nilalang. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang may malakas na sigaw mula sa di kalayuan. Mang Isko. Napalingon siya. Mabilis na tumatakbo papunta sa kanila si Kapitan Ramon kasama ang ilang lalaki mula sa baryo. May dala silang mga sulo at mga palakol. Susunugin natin ang puno, sigaw ng isa. Nanlaki ang mata ng maliit na duwende. Huwag, ngunit huli na. Mabilis na lumapit ang mga tao habang nangingibabaw ang takot sa kanilang mga mukha. Kapag nasunog ang balete, mawawala ang sumpa. Tama. Tapusin na natin ito. Napaatras si Mang Isko.
Huwag! Sigaw niya. Ngunit walang nakinig. Isang lalaki ang naghagis ng sulo papunta sa tuyong ugat ng balete. At sa isang iglap biglang sumiklab ang apoy. Umalingaw-ngaw ang malakas na ungol sa buong kagubatan. Hindi iyon tunog ng hayop, hindi rin tao. Parang mismong kagubatan ang sumisigaw sa sakit. Biglang lumakas ang hangin, nanginig ang lupa, at isa-isang namatay ang mga sulo ng mga tao. Ngunit ang apoy sa puno ay lalo lamang lumaki. Mang Isko! Nanginginig na sabi ng maliit na duwende. Kapag tuluyang nasunog ang puno, mawawala ang harang. Nanlamig ang dugo ng matanda. Anong ibig mong sabihin? Dahan-dahang tumingin sa kanya ang maitim na duwende, at sa unang pagkakataon, nawala ang galit sa mga mata nito. Puro lungkot na lamang ang natira. Kapag namatay ang balete, mahina nitong sabi, makakalaya ang kadiliman sa ilalim ng lupa. Kasabay noon ay biglang nagkaroon ng napakalaking bitak sa ilalim ng puno. At mula roon may maitim na usok na unti-unting umaakyat mula sa kailaliman ng lupa. Wakas.